Sa nakalipas na mga taon, malaki na ang iniunlad ng Digos City sa Davao del Sur. Naging susi dito ang good governance, transparency at bukas na pakikipag-ugnayan ng lungsod sa kanilang mga mamamayan. Ang paglalaan rin ng nararapat at sapat na pondo sa mahalagang programa sa lungsod ay nakatulong din sa pagpapalago ng ekonomiya sa syudad. Sa huling termino ni Digos City Mayor Joseph Cagas, marami pa itong pinaplano kabilang na ang gawing logistic hub ang kanilang lungsod. Alamin ang iba pang detalye ng balita mula kay Alvin Pelobel. Pag-upo sa pwesto ni Digos City Mayor Joseph Cagas noong taong 2019, nagsilbing hamon sa kanya ang mababang pwesto ng bayan pagdating sa most progressive places in the Philippines dahil mula sa pagiging ika-89 sa pwesto, nasungkit ng lungsod ang ikalawang pwesto bilang most progressive city in the Philippines noong taong 2024. Sinimulan daw ni Cagas ang hangarin sa pagtaas ng standard ng public service sa mga Digoseños, kabilang narito ang pagtaas ng pondo ng scholarship program mula sa 1 million pesos ay nasa 40 million pesos na ito ngayon. Mula naman sa dating 5 million pesos na pondo para sa medical assistance, 40 million pesos na ang pondong inilaan ng pamahalaang lungsod. Bit-bit din ng alkalde ang kanyang advokasya na good governance at transparency sa pondo ng pamahalaan. Our vision is for Digos City to become a city of choice, to live, to work, to do business, and to visit. But this vision came from a line, that better vision, clear direction towards sustainable development. At saka sa linya na yun, nagawa kong i-digest. I raised the standard of public service in Digos City continuously. Second, I really want Digos City to become better and sustainable city. Pero ang isa pa sa mga target ni Cagas sa kanyang huling termino bilang punong lungsod ay ang paglago ng economic activity, pagtaas ng turismo at mas maraming trabaho para sa mga Digoseños sa pamamagitan ng kanyang Springboard Project at Development Agenda, kung saan nakapaloob dito ang 21-hectare Government and Business Center na nasa 80% ng tapos at ang planong magkaroon ng international port na para sa hangarin ni Cagas na maging logistics hub ang Digos City. So, number one. So, hopefully, with the coming and advent of big commercial malls like SM, like Robinsons, and of course, our dream having a logistics hub and international port. Surely, I am so confident that it will happen. Taong 2022 naman nang ideklara ng Provincial Peace and Order Council na insurgency-free province na ang Davao del Sur, kabilang dito ang bayan ng Digos na isa rin sa mga dahilan na nagpapalakas sa tiwala ng mga investors sa Digos City. Katunayan, bukod sa mga industriya, maraming establishmento na rin ang naipatayo ng mga namumuhunan sa Digos City na nakatutulong hindi lang sa pagbibigay ng mas maraming trabaho, kundi maging sa paglago ng ekonomiya ng Digos. Sa pamamagitan nito, mas maraming oportunidad ng trabaho at pagnenegosyo sa bayan ang nagbukas. There are a lot of people who want to engage in business but they don't have space to do business. And that's the reason we come up with 7 springboard projects for development. There are a lot of micro, small, and medium enterprises, and I believe soon there will be hotels that will invest in that area. Magkakasunod na pagkilala rin ang natanggap ng pamahalaan ng Digos, kabilang narito ang pagiging consistent sa Seal of Good Local Governance mula sa Department of Interior and Local Government mula pa noong 2019. Patunay na sumasalamin sa tapat na paglilingkod ng punong bayan. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.